kagaya mo, malansa, chares, miso. Parang yung mga plastic mong kaibigan. Hello guys! So, kagising ko lang 30 minutes ago. Ako naman ngayon kakaligo lang. So, it's already 4:45 p.m. So, after shift na kanina, kami nagpunta sa portal with my lola. So, nagpunta kami doon to check kung ano ba talaga, bakit parang na-curious kami ano ba talaga yung meron doon at bakit parang viral siya kasi kaka-launch lang nung nakaraan at yun yung first Asia's first portal, o diba, nasa BGC. Kung ko sa inyo, bisitahin nyo na rin. Nakakatuwa kasi nga, makita mo yung mga tao sa iba't ibang lugar, di ba? Tapos ang kukulit din nila, yung iba ginawang dating site. Ang agenda nga natin ngayong araw, syempre tayo mag-hand wash na naman, and then magpapalit ng bedsheet, konting linis, and then tayo magluluto ng sinigang sa miso ng binili natin nakaraan na ulo ng salmon. O, diba? So, bagong lahat, syempre, ako nagpapainit na ng tubig para sa aking warm water. And after this, dahil wala akong mustasa, baka pumunta ako ng palengke para yun yung ipangsahod natin sa ating sinigang sa miso na ulo ng salmon. So, lumabas muna ako saglit para bumili ng siomai. Meron tayong siomai beef at saka itong pork. Pinaghalo ko na. So, kakain muna ako bago pumunta ng palengke para bumili ng mustasa at ibang-ibang sahog ko sa aking sinigang na salmon. Ito nga yung mga ingredients natin sa sinigang sa miso. Meron tayong ulo ng salmon. Ipiprito natin yan mamaya. At itong ating miso. At saka yung original sinigang mix. Meron tayong sitaw. At dahil mahal yung labanos, yung binili ko yung nabalatan na, which is 15 pesos lang to. Kasi yung hindi pa nabalatan, nasa 40 pesos, maliit lang. And then, meron din tayong mustasa, tsaka yung ating siling green. Meron tayong luya, bawang, meron tayong sibuyas at kamatis. So tara, simulan natin pagluto ng sinigang sa miso. Ngayon naman natin piniprito na yung ulo ng salmon para hindi malansa. So habang piniprito natin yung ulo ng salmon para hindi malansa, kagaya mo, malansa, chares. So hihiwain naman natin ngayon ang ating kamatis, sibuyas, at bawang. Siyempre, itong ating luya, pampatanggal. Ano pa yun? Bumulala ako. So, pantanggal ng lansa. So, kung malansa ka, kumain ka ng luya, rather, chares, or pakuluan mo at inumin mo. Chares lang. So, ating binabalatan na yung luya. Diba? Yung iba dito, pinipit-pit eh. Ako, pagdating sa luya, gusto ko yung binabalatan, tapos hihiwain mo lang na pahaba. Diba? Nahiwa na natin yung ating luya. Next naman itong sibuyas. So, babalatan lang natin. Bayan, ang hirap magbalat ha. Ay, ang chararat ng sibuyas. And then, bago natin hiwain, uhugasan. Ayan. So, yung paghiwa, katamtaman lang. Huwag naman sobrang pino, mga ganito na siguro. Ganyan. Okay na to. Yung ganitong klaseng hiwa ng sibuyas natin. So, next, itong bawang.
So, sa bawang, syempre, pipit-pitin lang natin. Diba? Hindi naman kailangang pinuhin. Kapag mga ganitong sinigang, or better na pinipit-pit lang siya. Pero ito, ganyan, pipit-pitin mo lang. Parang yung mga plastic mong kaibigan, dapat pinipit-pit yan. Chares! Next naman, itong ating kamatis. Dahil mahal ang kamatis, dalawa lang yung binili ko. Ito, dalawa 14 pesos na. So, kapag tatlo, kanina sabi ng babae, 25 pesos. Sabi ko, dalawa na lang. Magtitipid tayo ngayon. Diba? At least mayroon tayong sinigang sa miso. So, pagkahiwa ko ganito kalaki lang. Ganyan. So, diba? Pero nahugasan ko na to kanina bago natin hiwain. Diba? Ayan, okay na. Okay na yung ating bawang, luya, sibuyas, at kamatis. Share ko lang, habang tayo ay naghihiwa ng ating labanos, may napanood akong sikat na doktor na sabi niya, better daw gumamit ng sangkalan na kawayan or kahoy para less contamination sa mga virus. Diba? Kasi nga kung plastic, syempre kapag naghihiwa ka, may sumasama ng mga small pieces of plastic na sumasama din sa pagkain, hiniwa mo. Ganon. So, for the safe, better gumamit itong plastic, or rather, better gumamit ng sangkalan na kahoy or kawayan. Next naman, itong ating sitaw ang ating hihiwain. So, katamtamang haba lang. Siguro mga ganito kahaba. Ganyan. Parang ang dami ng sitaw ko pala, no? Ayan. Wala kasi yung patingi-tingi. So, bali 20 pesos to. Isang tali. Ganyan. Siguro okay na to. Tapos itatabi ko na tong konti. And last, yung ating mustasa. So, ang gagawin lang natin, kukunin lang natin itong tangkay. Tapos, mihiwain natin sa gitna. Ganito. Ganitong paghiwa. So, gagawin lang natin ito is sugasan natin isa-isa to make sure na mas malinis talaga. Ayan, okay na yung ating pritong ulo ng salmon. Next, magigisa na tayo ng sibuyas, kamatis, bawang, at luya. So, dito nga tayo nagisa ng ating sibuyas, kamatis, bawang, at luya sa pinagprituhan natin ng ulo ng salmon para mas malasa. Isasama na rin natin sa ating paggisa itong ating miso. Nakalimutan ko itabi yung pinagugasan ng bigas. So, ito na lang tubig. Mineral water. Ating isasabaw. At dahil kumukulo na, next na ilalagay natin itong ating labanos or radish. So, antayin lang natin itong lumambot. Next, ilalagay natin yung ating sitaw, dahon ng mustasa, at saka huli natin yung ating pritong salmon. Next na ilalagay natin itong ating sitaw. Ayan. Antayin lang na lumambot. Ilalagay na natin itong ating dahon ng mustasa. Yan, ganyan lang. Kapag medyo okay na, tsaka natin nilalagay yung ating pritong salmon. Next naman, which is yung last na ilalagay natin itong pritong ulo ng salmon. So, antayin lang na kumulo na, and then after nyan, hahanguin na natin kasi nalagyan na natin ng asin kanina. Nakalimutan ko bumili ng patis, pero okay na yun. At saka okay na yung lasa. Luto na nga yung ating sinigang sa miso. Ang sarap! Mapapadami na naman tayo ng kain nito. Tsak na mapaparami kayo ng kain dito sa sinigang sa miso. Itong ating rice, dahil wala tayong patis, buti na lang meron tayong bagoong na isda. Ating partner, o diba? Ang sarap! Tara't samahan niyo ako at kakain na tayo with ating sinigang sa miso. At itong ating rice,
At saka, ating sausawan, which is bagoong na isda at may kalamansi. Mas better ito kapag kalamansi at saka patis, tapos may maanghang na sili. So tara, kain tayo. After nito, ako'y na may mag-hand wash ng aking labahin, magpapalit ng bedsheet, at saka maglilinis. And then, syempre, i-edit na natin yung ating mga videos para ma-upload tayo. Kaya, continue watching for more videos or for more great contents. Ano daw? Gutom lang yan. Tara na, kain na tayo. Sarap. Hindi siya ganun maasim talaga ng bongga. Katamtaman na yung asim. Tapos, lalagyan mo ng bagoong. Ang sarap. Kung ako sa inyo, magluto na rin kayo. Bye-bye!